natin ang National Water Resources Board Executive Director, si Dr. Sevilio David, ngayong umaga. Oo. Dr. David, good morning po. Double Wang sa Double B, Radyo na, TV pa. Good morning, Magandang Doc. magandang umaga po. Magandang umaga, kasamang Weng at sa Tapa. ating mga kababayan tagapakinig po ng inyong programa. Ayun, Salamat sa magandang oras, umaga oo. po. Mangungumusta muna kami, lalo-lalo na po sa Angat. Kasi yan ang major na pinagkukunan natin ng tubig sa Metro Manila. Ano po ang monitoring nyo ngayon, Dr. David? Opo, no, sa kasalukuyan po, no, ang kalagayan po ng level ng Gandam ay nasa 188, Mm. 170 po, no, meters po, no. So ito po ay mababa na, no, dun sa minimum operating level na sinasabi po natin na 180 meters, no. Mhm. So, bagamat masasabi po na manageable ang situation, pero po nasa panahon po tayo, no, na kailangan ng masusing pagmamonitor po at maagap na management po, no, ng level kasi nga po patuloy po itong bumababa. Okay, ulitin ko lang po. Ano ngayon yung sitwasyon ng Angat? Gaano po kataas yung tubig niyan o kababa? Sa 100? po ay nasa 178 meters po, no, at 178. mababa na po siya dun sa 180 na minimum operating level. Mm-mm. At ang normal high water level po niya is nasa 212, no. Mhm. So 178 po siya sa ngayon, no. Yan po yung sitwasyon natin ngayon. Opo. At Pero sinasabi niyo po, medyo mababa na po siya. sinasabi niyo po manageable pa naman yung sitwasyon. Ibig sabihin, hindi pa natin kailangan magbawas ng supply ng tubig doon sa regular na sinusuplayan ng Angat, gaya po ng irigasyon. Manageable po siya kung ang water supply po sa Metro Manila ang pinag-uusapan po natin. Kasi sa ganito pong sitwasyon, mas binibigyan po natin ng prioridad, no, ang domestic municipal water supply para Oo. po sa Metro Manila at karating probinsya. Mhm. Pero po, sabi nga po, dahil mababa na siya sa minimum operating level, ay kailangan na rin po natin i-regulate, no, yung pagre-release ng Angat Dam Mhm. sa ibang gamit po nito, no, kagaya ng irigasyon. Kaya sa kasalukuyan po ay binawasan na po ang alokasyon para sa irigasyon po. At by next week po ay baka po i-suspend na natin, no, yung pag-release po sa irigasyon. Mhm. Pero hindi naman po makakaapekto sa ngayon yan kasi nga po ay halos nasa pag-aani na po sila, no. At ang kailangan lang po siguro ito ay yung magkakaroon po ng suspension muna Mm. ay yung sa susunod na pagtatanim po nila yung kailangan nating titignan po kung mangangailangan tayo ng regulasyon, i-regulate po ang pag-release po. So, Okay. Director, pwedeng sabihin ako ngayon na talagang papunta tayo sa pagkakaroon ng kakapusan na ng supply ng tubig. Pababa di ba? So, safe na sabihin na dapat maghanda na tayo dahil maaring kapusin na ho tayo sa supply. Tama po yun. Kailangan na rin po natin maghanda. No? Unang-una po dahil patuloy siyang bumababa dahil na po ng summer. At ito po kasing pangamba, no, ng El Nino na posible pong pumasok nitong mga buwan ng June or July na aabot hanggang Yes. sa susunod na taon. Ang ibig po kasing sabihin ng pag may El Nino ay baka po magkaroon ng kabawasan, no, doon sa mga pag-ulan na mararanasan po natin. Mm-mm. Alam po natin na ang mga pag-ulan ang inaasahan po natin, no, na magre-recharge, no, ng mga dams po natin. Kaya kung wala ho masyadong pag-ulan, ay baka ho hindi makarecover, no, ng maayos, no, yung mga dams po natin, particular itong Angat Dam, Mhm. na kailangan na rin po nating sa kasalukuyan ay nag-aabisyo po tayo na mag-practice po tayo ng mga water conservation para naman po may sapat pa rin ang supply natin na pwedeng magamit sa mga susunod na buwan pa rin po. Yung Okay. pong Lamesa Dam, partner, sorry, Yes, go yung ahead. Lamesa Dam natin, di ba, pwede mag-supply yan at least mga 20 days ata. Yan ba, nakikita nyong mababawasan ang pangreserba natin? Tama po yun. No? Bukod naman po kasi sa Angat Dam, meron tayo mga tinatawag natin mga alternatibong pwede mapagkunan ng tubig. No? Mm. Ito pong Lamesa Dam at ito pong may mga treatment facilities po tayo, no, dito sa Laguna Lake. Mm-mm. No? At yung pong sa ngayon ay pwede rin pong gawin yung pagre-recover, no, ng mga tinatawag na backwash, no, ito pong sa mga water treatment facilities. Mm-mm. At sa kasalukuyan po
ay pinayagan na rin po, na pinahintulutan na rin po ng WRB Mm-mm. na i-activate po yung mga deep wells, Deep wells. dito po sa Metro Manila para po kung sakali po ay mangailangan ng karagdagang supply na hindi na po kayang ibigay ng Angat Dam, ay meron pong ibang mapagkukunan. Gaano po karami yung deep wells na pinayagan ninyo i-operate sa Metro Manila? Ito pong sa ngayon po sa taya natin na halos mga 120 po yan, no, nakakalat yan sa Metro Manila, na ang katumbas po niyan ay mga 170 na mga million liters per day po, no. So naka-standby po yan, at kung kakailanganin po ay pwedeng gamitin kung sakali pong magkaroon ng kakulangan po. Kakulangan. Pero sa ngayon po sa buwan ng Mayo, sa tingin po natin ang allocation po ng NWSS ay nasa 50 cubic meters per second. So sa tingin po natin ay sa kasalukuyan, sa tingin po natin ay sapat yan. Opo. Ganun pa man ay nakahanda po itong nilatag na rin po natin itong mga contingency measures kung sakali po magkaroon ng kakulangan at patuloy na bumaba po yung level po ng mga dams, particular po dito sa Angat. Ibig sabihin, Dr. David, nasa 50 cubic meters per second ang MWSS ngayon. Yan yung nilalagay doon sa mga tubo ng Maynilad at saka ng Manila Water, tama po? Tama po yun. Okay. Opo. Kung halimbawa po na lalo pang maging Bumaba. mabilis pa yung pagbaba ng Angat Dam, babawasan ba yung alokasyon sa MWSS? Tapos pagaganahin yung deep wells? Ganun po ba yon? Iyan po yung sa mga kasama po sa mga nilatag nating contingency measures. Kasi nga po, kung ang isa sa contingency measure natin, kung patuloy pong bumaba, no, yung level ng Dam, ay i-adjust po, no, yung alokasyon. At sabi nga ho natin, kung magkakaroon ng adjustment, no, na kunyari magpapabuwas sa alokasyon, ay tinitingnan po natin kung saan pwede, no, na ano yung pwede nating mapagkukunan ng karagdagang tubig para naman po itong mga pagbabawas ay hindi po maramdaman masyado na makababayan po natin, particular dito sa Metro Manila at mga karating probinsya at bayan po. Balik lang ako konti doon sa nabanggit yung deep well. Kasi nung sinaunang panahon, yung sinauna talaga, no? Hindi, kasi di ba, may mga poso tayo eh. Meron. Sa mga bahay-bahay. Dati. Meron Yung kami mga- ng poso. Meron Oo. kayo. Ngayon, yung mga residente ho ba, pwede ho ba sila magkaroon ng sarili nilang deep well, yung mga poso? Or kailangan may hihingi ho ng permit yan? Kasi at the time na baka, di ba, magkakaroon ng mga water interruption, mahirap na, wala silang tubig. Oo, Pwede ba ho bang magkaroon ng sariling poso ang mga residente? Hindi bomba. Di bomba, ho? Oo. Deep Po, well? sa kasalukuyan po, no, dito sa Metro Manila po ay di ho natin dinidiscourage po natin, no, yung pagkakaroon ng mga deep wells. Kasi nga po yung sitwasyon na rin po, no, nung mga tinatawag nating groundwater, no, dito po sa Metro Manila ay hindi masasabi po nating medyo mababa na rin. Kaya nga po sa ngayon ay gusto rin natin itong pangalagaan. Kaya po pagka may mga emergency po, no, katulad nung sabi natin magkaroon ng matinding kakulangan, no, ng supply ng tubig, Opo. ay pwede pa rin ho natin siyang magamit. At isa rin pong pagmamalis ng deep wells natin, itong wag nang po sana mangyari, itong deep big one na sinasabi po natin, na isa pong posibleng maapektuhan ay yung supply ng tubig. Opo. Kaya ito pong mga deep wells, mas maganda pong i-reserve natin, no, kung kailan po mas matindi po rin pangailangan na sa Pero tubig dito po sa Metro Regulated Manila. na pala ngayon yun, Weng. Regulated na. Dini-discourage lang, no? Oo. Pero illegal ba na kayo yung gumawa ng sarili nyong, yung balon o deep well? Opo, no, sa ngayon po, no, dito po sa Metro Manila at sa mga lugar po, no, na medyo mababa na, no, yung tinatawag nating groundwater table, no. At pero sa labas po ng Metro Manila Pwede. ay sa ngayon po, kung mga personal na gamit po sa kabahayan, Oo. ay pinapayagan pa rin po naman natin. Pwede, Pero pwede. kung Oo. lampas na po, no, doon sa mga personal na pangailangan sa labas po ng Metro Manila, ay kailangan na rin po, no, ng tinatawag nating water permit Water na permit. Oo. binibigay po ng NWRB. Yun, ang malinaw. NWRB. So dapat pumunta sa inyo, Oo. National Water Resources Board, para bigyan ng permit na pwede Outside kayong Metro mag-ukay. Manila. Outside ng Metro Yeah, Manila. basta Kunyari, Metro Manila Laguna, bawal. Cavite, Rizal. Oo. Opo, dito po sa Metro Manila yung mga tabing natin mga critical services kagaya po ng hospital tsaka mga sa firefighting po ay Pwede. kaminsan po ay pinapayagan po natin pag mga kakulangan talaga po ng tubig sa kagaya po ng nanggagaling po sa Angat Dam.
Ayun, Okay. alright, Sige, malinaw. at least, Dati, nung nag-usap tayo, Dr. David, nung bago pa lang natin napapag-usapan ng El Nino, tapos nagmamonitor na tayo ng anggat, confident kayo na sinasabi dati na hindi na natin daranasin ang water crisis katulad na nangyari ng 2019, na talagang yung anggat, halos putik na yung nilalabas na tubig yan dahil sagad na po sa ground, hindi ba? Sa ngayon ba, yung bilis na yan ng pagbaba ng tubig sa Angat Dam, tapos may paparating po na very, very strong El Nino, confident pa rin kayo na hindi tayo magkakaroon ng water crisis this year? Sa ngayon po ay depende po, no? Depende nga po sa mga pag-ulan na mararanasan natin dito mga susunod na buwan, no? Kaya nga po patuloy po yung pagmamonitor po natin, no? Kaya ang tinitingnan po natin dito yung kung magkakaroon ng mga pag-ulan, ang tinitingnan natin kung makaka-recover po, no? Yung mga dams po natin para po sa water supply at irrigation, no? Kaya po sa ngayon ay kung hindi po natin mararanasan ay yun po yung kasalukuyan nating minomonitor para mas maaga po ay magkaroon tayo ng paghahanda po. Okay. Panghuli lang sa akin, wala tayong mga major interruptions na ipatutupad this month or kaya sa June pwedeng asahan? Sa ngayon po, sa tingin po natin ay manageable po yung situation. Sa ngayong buwan po ay sa tingin po natin ay wala po tayong maasahan na mga major, no, na water interruptions, no. At patuloy po ang pagmamonitor natin. At sa June naman, sa tingin naman po natin ay patuloy, no, at manageable pa yung sitwasyon. Pero ganun pa man po ay patuloy na rin po yung panawagan natin sa publiko na maging mas responsable po sa paggamit ng tubig, no? At yung mga water conservation kahit simple po ay malaki po ang may tutulong sa ganitong panahon po na kailangan po ay sama-sama ay pagkilos para makatulong po sa mapatatag yung water supply po natin sa mga dams. Alright. Yan, nabigyan kami ng idea na pwede pa tayo basta hindi naman ho kayo aabuso pag meron ho kayong access sa pagkakaroon ng balon. Oo, pero outside Metro Manila outside of again. Metro Manila, Outside ha? Metro Manila. Oo. Tapos, kailangan ng permiso. Mula Galing sa NWRB. Hindi yung dahil po sa amin lang, kami lang ang gagamit, kailangan na tayo na lang kayo ng ng dibomba o ng balon. Kasi, may dahilan po bakit nire-regulate o pinagbabawal yun sa ilang lugar. Kasi manipis na po ang groundwater natin. Pag Depende yun sa na lugar, nagnipis, ha? wala na tayong ibang choice Lalo't talaga. malayo kayo sa kagubatan. Oo, di ba? Metro Manila, isa yan. Oo. Kaya tunto ako pag may force ako nakikita Sa totoo lang, di ba? Kasi abundance of water yun Yan, Dr. David, thank abundance. you. Good morning po. Salamat, Doc. Maraming salamat din po. Yeah. Sa Good morning, Mangweng at sir. Weng at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Salamat Thank you po. Si Director Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Dapat sagana tayo.